Isa sa apat na bata ay hindi tataas patungo sa normal na tangkad ng isang normal na bata. Sa mga umuunlad na bansa, ang bilang ay maaaring maging kasing taas ng isa sa tatlo. Ang problema? Malnutrisyon. Ngayon, ang mga siyentipiko ay nakagawa ng dieta na maaaring magpalakas ng mga pangunahing tinataglay na bakterya ng tiyan sa mga malnourished na bata. Ang mga natuklasan ay mahalaga sa kadahilanang ang mga nakaraang pananaliksik ay nagpapakita na ang bakteryang ito ay kailangan para sa malusog na pagtangkad at paglaki. Ang pag-aaral ay naglatag ng daan para sa bagong indikasyon ng food therapy na nakatuon sa pagharap sa malnutrisyon mula sa perspektibo ng isang mikrobyo sa tiyan. Ang kakulangan ng tamang nutrisyon ay nagdudulot ng halos kalahati ng pagkamatay ng mga sanggol bago pa sila makarating sa edad na 5. At kahit ang mga pang-therapeutikang dieta ay maaaring makatulong upang makaligtas ang mga batang may malnutrisyon, sila ay nahihirapan upang lumayo sa mga pangmatagalang kahihinatnan nito. Ang mga batang nakaligtas sa malnutrisyon ay bigong lumaki ng normal at sa huli ay nakakaranas ng mga komplikasyon sa kanilang kalusugan sa buong buhay nila. Sa loob ng ilang taon na ngayon, ang mga siyentipiko ay pinaghihinalaan na ang mga bakterya na matatagpuan sa tiyan ay maaaring nasa likod ng malubhang epekto ng malnutrisyon. Sila ay nagpakita ng katibayan ukol sa mga ito, ngunit hindi pa sila nakakadiskubre ng solusyon para rito. Ngayon, isang internasyonal na kolaborasyon ay naglabas ng solusyon upang ayusin ang pinsalang hatid ng pagkagutom ng mga bata sa murang edad sa mga bakterya sa tiyan. Kanilang minungkahi, ang pagsasaayos ay maaaring maasahang mabura ang pangmatagalang epekto ng malnutrisyon. Noong 2014, ang mga mananaliksik ay nakasuri ng mga bacterial strain o mga genetikong variants ng isang partikular na microorganismo na nagbabago sa loob ng unang 2 taon ng buhay ng mga sanggol. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga bakteryang na natatagpuan sa dumi ng bata, kanilang napansin na ang mga batang kulang sa pagkain ay may mga nawawalang strains na natatagpuan sa mga malulusog na mga bata ng parehong edad. Ang mga bakteryang mahahalilab sa kanilang dumi ay mukhang ito'y galing sa mas batang mga sanggol na kanilang pinahayag. Ang natuklasan ay nagpapahiwatig na ang mga bata na may malubhang malnutrisyon ay hindi nakakabuo ng mga microbiome o mga bakteryang natatagpuan sa tiyan ng maayos. Maaari mo itong isipin bilang pagbuo ng abnormalidad na nakakaapekto sa isang komunidad ng mga mikrobyo. Sabi ni Jeffrey Gordon, isang microbiome scientist sa Universidad ng Washington sa St. Louis, Missouri, na nanguna sa pagsisiyasat. Iniisip ng karamihan ang ukol sa human development mula sa perspekto ng ating human organs and human cells. Ngunit merong ibang dimensyon sa ating paglaki o pagkabuo at ito'y ang pagsama-sama ng mga komunidad ng mga sinabing mikrobyo. Ang hamon sa pag-aaral nitong mga bakterya o mikrobyo sa ating tiyan ay masyadong marami itong klase o uri, at lahat sila'y nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa iba't ibang paraan. Kaya't halos imposible silang lahat obserbahan at sukatin ang epekto ng mga therapeutic interventions sa pamamagitan ng paglunok ng pagkain. Upang maiwasan ang isyong ito, gumamit si Gordon ng paunahing computational na mga modelo upang makilala ang pagkakakilanlan ng isang cluster ng bacterial strains na may kaugnayan sa malusog na paglaki na kanilang matutuunan ng pansin. Ang nakilalang bacterial cluster na kanilang tinawag na eco group ay nagsisilbing kagamitan upang masuri ang epekto ng mga food therapies sa microbiota o mga mikroskopyong organismo ng isang partikular na kapaligiran sa ating
tiyan. Gumamit si Gordon ng parehong mais o daga at piglet o batang baboy upang suriin ang mga pagbabago ng mga bakterya sa tiyan pagkatapos kumain ng mga pagkain pangkaraniwang kinukonsumo sa Dhaka, Bangladesh. Doon, meron siyang maraming taong pakikipagtulungan na pinagtangkilikan ng Bill and Melinda Gates Foundation kasama ang International Center for Diarrheal Disease Research. Ang mga resulta sa laboratorio ay nagpapakita na ang mga chickpeas, saging at tilapia ay halos magkakalapit na nagpapataas sa mga sinabing bakterya. Ngunit dahil sa mga teknikal na problema at mga limitasyon sa paggastos, napabilang pa ang tilapia sa therapeutical na food supplement, ang mga maniliksik ay sumubok ng mga alternatibong mapagkukunan ng protina sa mga halaman. Sa huli, pinili nila ang soy at peanut flour bilang pamalit sa tilapia. Gamit ang mga sinabing sangkap na nagpapadagdag sa mga mikrobyo, si Gordon ay nakabuo ng mga therapeutical na formulations, isang paste o masa na ang mga ina ay maaaring subuan na lamang ang kanilang mga anak gamit ang iba't ibang mga kombinasyon. Kanyang dinisenyo ang mga suplemento sa parang lahat sila'y may parehong mga label ng mga protina, calorie at fat contents. Samantala, ang ilang mga membro ng kanilang grupo sa Bangladesh ay nagpatala ng mga malnourished na maliliit na mga bata. Ibig sabihin, sila'y may sakit ngunit hindi malapit sa kamatayan. Sa isang klinikal na pag-aaral upang masuri ang food therapy. Ang pag-aaral ay tumagal lamang ng buwan na masyadong maikli upang obserbahan ang mga aktwal na pagbabago sa paglaki. Gayunpaman, sumukat ang mga maniliksik na mahigit sa 1,000 iba't ibang mga parameter upang bumuo ng larawan ng pangkalusugang kalagayan ng mga bata. Isa sa mga bagong nabuong formulations, dulot ng pampihirang pagbabago sa dugo ng pasyente. Ang dieta ay nagpapalakas ng dose-dosenang mga protina kasama ang paglaki ng buto, pagbuo ng utak, immune function at metabolismo. Walang ibang grupo ang nakaranas ng pagbabago kahit na ang mga may standard treatment. Sa kaulihan ng pag-aaral, ang mga pasyente na gumamit ng maasahang formulation ay ang kanilang mga mikrobyo sa tiyan ay naging mas magkahintulad sa mga malulusog nilang katumbas. Ang pag-aaral ni Gordon ay nakatuon sa pagganap ng mga mikrobyo sa labas ng mga pader ng tiyan. Siya ngayon ay nagsusumikap sa isang mas malaking pag-aaral upang kumpirmahin na ang epekto ng kanyang naobserbahan sa dugo ay nakasalin sa pagkuha ng tangkad at pangmatagalang pagpapabuti ng kalusugan. Mahalaga na tayo ang maging posibleng pinakamahusay na tagapag-alaga sa pag-unlad ng kalusugan ng ating mga sanggol at ang komunidad ng mikrobyo sa tiyan ng ating mga anak. Ipinahayag ni Gordon. Sila'y mga mahalagang microbial resources sa ating tiyan at gusto nating itong pangalagaan upang ang ating mga anak ay maging malusog hanggat maaari.